Kung taga-UP Diliman ka, minsan ba ay napadaan ka na rito sa building na nasa gitna ng MASCOM at University Theater? Maliit lang ito na building na may ginagawang theater sa gilid tapos maingay. Madalas may mga winds, perk, piano, and voice yung madalas na maririnig mo pag lumapit ka pa ng konti sa building. Nakakatuwang isipin na may college sa UPD na ang ingay-ingay, but ingay in other words for us is music. At isa kami sa munting kolehiyo na ito na mahal ang paggawa ng musika. Ako si Army, AA Asian Music. Ako naman si Jayla Anamog, AA Music Education. Ako naman si Angel, AA Piano Major. At ikaw ay kasalukuyang nakikinig sa Musicast, ang podcast kung saan ating pag-uusapan ang mga katanungan at mga kasagutan sa buhay ng isang musiko ng bayan. Okay, magandang araw sa ating lahat. Para simulan ang ating podcast, magkakamustahan muna tayo ng kaunti lang. Okay, so kamusta na ba tayong lahat? Ayun, malapit na yung exam. So, syempre, kailangan natin mag-review, mag-aral pa ng ating mga pyesa para pagdating ng exam, mas maganda yung performance natin, di ba? So, kayo ba? Kamusta kayo? Ikaw, Ate Army, kamusta ka ba? Okay naman. Ito, kumakapit lang. Pa-finals na. Actually, totoo nga. Like, ang lapit na ng final. So, kami din sa practicum, music ed, like, pinaghahandaan na talaga yung culminating and yung mga implementation namin individually. So, medyo heavy na kamustahan yun. Meron bang brighter side? Brighter side, matatapos na tayo. Agree din. Okay. At least, medyo nag-end naman tayo on a brighter note. Diba? Bago tayo mag-proceed. Lahat naman ay nagtatapos din. Yes, correct. At may magandang bunga. Tama. Bale, ang pag-uusapan natin sa pinakaunang episode ng Musicast ay kung ano ba ang talagang ginagawa ng mga music major or music college students dito sa UPD. Kaakibat nito, meron tayong mga interview questions na ipinamahagi sa ibang mga taga-kolehiyo para malaman natin kung ano yung mga naiisip nila tungkol sa atin. Para sa ating pinakaunang katanungan, napakadali. We have 16 responders sa ating interview na ito. At ang pinakaunang tanong ay kung may kakilala ba silang music major. Naging pantay ang resulta, 50-50. So, 8 may kakilala at 8 walang kakilala. Para sa ating pangalawang katanungan, ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga music student sa kanilang kurso? Ang unang sumagot ay pinag-aaralan ang music theory. Ang isa namang sagot ay songwriting, composition, scoring, production, performance, and music history. Ang pangatlong sagot naman ay inaaral ang paggawa at teorya ng musika. Inaaral din ang importansya, epekto ng musika sa tao. Bali sa ating tatlong nakuwang sagot pa lamang ay totoong napakahalaga. Higit lalo sa lahat ay yung music theory. Sa music theory, dito natin makukuha lahat ng technique sa lahat ng instrument, sa lahat ng kahit sa pagkanta. Kasi syempre pag hindi ka maalam sa history, wala. Parang tugtog na ano lang. Normal na tugtog lang. So para lumalim yung kaalaman natin sa music, dapat inaaral natin malalim yung music theory. So for the next question, meron ka bang masasabing pananaw mo sa kursong music bilang isang kapwa mag-aral sa kolehiyo? So, sa responses natin, and to some people, entertaining yung kurso, maangas daw pakinggan, mabuti silang mag-aaral at importante ang kanilang ginagawa dahil mahalaga sa ating kultura ang kanilang pinag-aaralan. Napakahirap na kurso at para talaga to sa mga gifted at mga prodigy. Wow! Okay, interesting ang kursong music dahil wala rin masyadong idea kung ano talagang ginagawa dito. Ayan, so parang emphasis nung iba is kurso na dapat may talent ka talaga. Unlike sa other kurso na pwede mong aralin. To a degree, yes. And also, kumbaga matinding pag-aaral lang talaga. Lahat naman kasi na pagsasanayan yan eh. Yeah, so similar naman din yung mga sagot nila. They find it interesting at saka alam nila na challenging yung course. Para sa pang-apat na katanungan, Miss Universe ito. Sa tingin mo, mas madali o mas mahirap
O pantay lang ba ang kursong music kumpara sa ibang kurso? Ipaliwanag ang iyong sagot. Nakakatuwa, karamihan ng actually halos lahat sinabi ay pantay lamang ito. Yung hirap o dali nito sa kumpara sa ibang kurso. Sabi ng iba, ayun nga, may kanyang-kanyang hirap ang kurso. Pwedeng sa iba, mahirap yung kurso na to. Siguro sa ating music major, mahirap itong ginagawa natin. Or pwedeng sa pananaw ng iba, mas madali din yung ginagawa natin, sagot nung isa. Tapos, ang sagot naman ng isa ay kailangan mo raw ng malawak na kaalaman sa musika. Kayo ba, nung pumasok kayo dito, may malawak na kaalaman na kayo sa musika? Sobrang wala. Actually, nung pumasok sa UP, syempre dapat may alam ka. Pero based dun sa, akala ko dati marami na ako nalalaman. Pero nung nakapasok na ako sa UP, ang dami ko pa palang dapat matutuhan. So, ganun kalawak ang music. So, yung mga chords, sobrang basic lang pala nun. So, mas, pa siya, may mas ilalaki pa pala. Yeah, actually, ganun din. Parang, kaya yung sagot ko sobrang wala. Kasi pag kinompare ko ngayon kung ano na yung pag-aralan na natin, talagang malayo siya sa basic, no? Yung basic, parang halos di mo nadadaanan eh. Parang mga 2 weeks lang yung basic. Yeah. Actually, kung i-connect natin to dun sa pangalawang tanong pala, yung sa tingin nila na pinag-aaralan natin sa kurso natin is yung music theory karamihan ng sagot. And actually, ako personally, nung magpe-prepare pa lang ako para makapasok dito, sabi ko, ay, may music theory pala. Hindi ko alam na may nag-e-exist palang system of theories kung paano nakakabuo ng musika. Kasi akala ko din nga, chords lang. Yan, kasi doon naman tayo nasanay, mga OPM songs, igigitarahin lang, ganyan, ipapiano mo lang with chords. So, I didn't know such a thing existed. And, okay, patuloy tayo dun sa kanilang mga naging sagot. So, meron dito isa sumagot, all courses have different level of difficulty, pero para sa kanya daw, pag wala sa tono, mas mahirap ang kursong music. Kasi kung hindi ka talaga biniyayaan ng talento, hindi mo siya maaaral. Baka nga mas madali siya para sa mga may talento. Kung kita naman yung word na talent, i-connect natin sa third question. No? Yun talaga yung mas nasasabi na kung may talent ka, para to sa mga talented. May isa pa nga sinabi, prodigy daw. Tayo ba? Pumasok ba tayo na prodigy na tayo? Ako hindi. Hindi, ako wala. Para sa akin tingin ko, oo. Kasi hindi ka basta-basta tatanggapin sa UP ng talagang zero knowledge. Talagang dapat may alam ka na. Kaya tayo may exam, diba? So, syempre, nakapasa tayo sa exam, talent test. So, syempre, kung wala kang talent, hindi ka makakapasa. So, yun. Deserve natin nandito. I guess yung is yung kung prodigious ba yung talent. Hindi, I don't think lahat ng, kasi yung prodigy parang minority sila, di ba? Pero may minimum na talent, di ba? Na kakailanganin para hindi ka mahirapan pag nakapasok ka na. Tama. Actually, tama. Yun yung purpose nga ba tayo sinasala. Oo, kasi pag di ka nakalusot dun, mahihirapan ka rin talagang magstay. So, ayun. So, maganda na nakikita natin na, okay, music theory nga ang inaaral natin. Actually, hindi may iwasan na parang music theory talaga yung pinaka-focus ng journey natin as music students. Kasi, first 4 years pa lang natin, madugo na sa MUT eh. Yun yung course code namin for music theory. So, MUT. At sa tingin ko din, nag-agree din ako na yung ginagawa natin sa bilang music students, hindi lang hanggang theoretical. 'Di ba? May application din. So, paano yung nagiging, ayun nga, sinabi dito, epekto ng sining natin or ng musika at ano ang importansya nito sa labas ng ating silid-aralan. Ikaw, Ate Mia, what are your thoughts with their answers? Parang for me, nakakagulat din na alam nila yung music theory. Hindi ko alam kung dahil sa age of internet na to. Kasi diba, nung mga previous years, gusto mo lang magtapos ng music eh. Pero yung music theory as a subject, hindi talaga pa siya yun yung focal point sa mata ng tao na hindi nag-aaral within the school. Ang at least alam ko,
magiging instrument major, tapos magpa-practice ako na magpa-practice. Parang yun yung naiisip ko. Pero hindi yung to the extent na maraming theory. Na 5 units, by the way. Oo. 5 units nga pala yun. Oo. Actually, tama ka ate kasi may isang sumagot dito na ang sagot niya is parang sa lahat, parang siya lang yung sumagot na matutong kumanta o tumugtog ng instrumento. Actually, yun lang din talaga in-expect ko eh. Parang medyo malalim na yung music theory kasi, pero, ayun, surprising, pero I'm happy na at somehow na yung this kind of information, yun nga, we don't know paano ito nakarating sa kanila, lalo na yung mga wala namang kakilalang music major. So, I guess it's time to summarize ano yung umaangat na kaalaman ng mga tao or idea nila sa music school, no? Yan. Consistent naman eh. Alam naman nila na merong something beyond learning your instruments, which is again music theory. Yun yung nakakita ko dito sa based on their answers. Yeah. The fact na alam nila na pantay-pantay yung courses. Yeah, no? That's so nice. Kasi dati, iba yung grabe ang comparison. Iba yung tingin nila, di ba? Yeah. Parang, ayun nga, nag-aaral nga lang kumanta, ganyan. So, nakaka-satisfy makabasa. Sa totoo lang, sa perspective naming music majors yung ganito. Tuin na lang din na lahat naman ng bagay na tututunan. Diba? Parang, siguro, gusto ko lang din iparating na nandun pa din yung humility nating musicians. Kasi parang medyo nakakataas ng yung mga sagot ng iba na talented nga daw, na ganyan, parang hirap nga din ang inaaral. Although pantay lang naman yung hirap sa iba. Pero, ayun, lahat naman ng bagay na tututunan. And, nasasaya lang yun kung pagtsatsagaan. Ang masasabi ko tama lang din yung mga sinabi nila na pantay-pantay. Kasi, syempre, overall, yung skills, depende yun sa tao eh. Kasi may tao na magaling sa bagay ng music, pero hindi magaling sa math, mga ganun. Or baliktad, yung iba magaling sa math, pero hindi magaling sa music. So, ang masasabi ko at least walang discrimination sa bawat course. At nakikita nila talaga na pantay-pantay, which is good. Kasi, ayun, pag nagkaroon ng discrimination, parang sinabi nila na hindi mahalaga yung music or hindi mahalaga yung course nila. So, lahat ng course pantay-pantay. Depende yun sa kakayahan ng tao at saka sa pangailangan sa lipunan. So, ikaw ba, Jayla? Bakit ka ba nag-college of music? Ba't ako nag-college of music? Alala mo, sinagot ko kanina, sabi ko na, wala talaga akong idea na may College of Music noon. Hindi, nung time na yon, third year ako, hindi ko pa alam na magkakaroon ng grade ng K to 12. Yes. So, third year ako, so in-expect ko, pagka fourth year ko, mag-a-apply na ako ng college. So, bago ka ba mag-College of Music, ano ba yung first choice mo? First choice mo ba talaga ang music? Teacher. Teacher talaga. So, una yon, gusto ko talaga magsundalo. And then, mag-teacher. So, nung bata pa lang ako, mahilig na ako magturo-turo talaga. Ganyan. Anyway, si mama, gitarista yon. Doon ako nagka-itari sa gitara. Tapos parang, dahil magaling na siya doon, so parang ayaw niya na akong, parang ngayon ko lang, recently ko na-realize na kaya ayaw niya na siguro kung gumaling doon kasi alam niya na yun. Second fact, frustrated pianist si mama. Kaya sa piano lessons niya ako in-enroll. So doon nag-start yung kaalaman ko sa music. 12 years old ako, grade 6. And then, natanong ako ng teacher ko noon sa MAPE na kung ano daw ba gusto kong work. Yon. So grade 10 na ako noon. Sabi ko, MAPE, kasi di ba ganun? Wala pa namang concept as far as that time siguro na may music teacher. So sabi ko, MAPE po. Ay, hindi. Dapat, yung music lang talaga. So sabi ko, may ganun ba, sir? So, from there, nanggaling na yung nag-search na ako ng, para ma-confirm lang. Yung, kung totoo sinasabi, nag-search ako ng job hiring music teacher. Ganyan sa Google. Tapos sabi ko, alam, meron nga palang music teacher talaga. Tapos, doon ka na rin na-discover na meron pa ng music na course at specifically music education. So, sabi ko, sakto, education at the same time, music din. Actually, bago ko mag-piano major, wala sa isip ko yan. Organist kasi ako sa church. Ayun yung una ko natutunan. Self-study lang din ako. YouTube. Kailan ba ka nag-start mag-church organ? 12 years old. Nagtuloy-tuloy siya hanggang grade 12 ako nang wala akong formal study. Kung nag-exam ako dito sa UP, parang gusto ko pa mas mag-improve.
Kasi gusto ko rin makatulong sa church. Sabi ko, kailangan itong mag-aaral para mas marami pa akong katulong. Okay. Kamusta naman hanggang ngayon? Yun pa din talaga yung Hanggang ngayon, yun pa rin purpose. yung gusto ko. Kahit marami na ako naririnig na, pag nag-piano major ka, ito, makuha mo trabaho, ganito, ganyan. Pwede ka magturo. Pwede ka mga ibang bansa. Gusto ko rin sana yung una, yung mga ibang bansa. Kaso, paano yung church namin? Yung plano talaga sa akin ng pamilya ko noon is mag-medicine. Bilang bata, ganun yata yung Tama. tradition sa Pilipinas. So actually, I was considering yung medicine din talaga. As in grade okay, school, that's ganyan, okay lang. Pero, nung na-realize ko na meron ng music school, parang nawalan na ako ng pakialam sa kahit Paano mo naman, ate? through a friend nung high school na parang meron palang College of Music sa UP. May cousin din ako na nasa orchestra siya, PTO sila. Pero hindi ko naisip na nag-aral siya ng music para mapunta doon. Isa na part ng family na nandun sa professional, kailangan ganito ka, ganun. Sila lang yung parang naniniwala na you can have a career in music. Yung idea na yon parang hindi rin napag-uusapan within the family masyado. Okay. Pero at 6 years old, no, una akong nag-try mag-piano, parang natuwa ako sa kanya. It started with just one piece of a song na alam ng lahat ng pamilya, which is Blue Moon. So, doon ko naisip parang, yung songs are filled with chords and meron siyang progression. Tapos from there, kung ano yung naririnig ko sa radio, kinokopya ko na. Talagang trinay ko makapasok ng UP. With the aim of just improving, like, personal interested skills. talaga ako sa kanya. Kaya naman Asian music, niisip ko, ang dami ng Western musicians Western music students. Tapos feeling ko, Asian ako eh. So parang kailangan, meron naman akong ambag as Asian sa field. Kaya ko rin siya talaga napili. Okay, dahil ngayong mga music students na tayo, magtungo tayo sa pangalawang katanungan. Magastos ba ang pag-aaral? I think depende to sa major talaga. So, sisimulan natin sa piano major. Magastos siguro sa part na, ayun nga, sa graduation. Kasi, graduation recital. Pero kung, hindi ka pa naman, wala ka pang recital, magastos ba talaga ang maging isang music majors? Sa akin, hindi naman. Personally, hindi. Yes, Sa yung mga kabat, sa iba mong klase ng kabat, sa nakikita mo or naririnig mong experience? Like piano major din or? No. Not Ibang necessarily piano major. Yes, kahit basta yung kapwa music major. Feeling ko nagiging magastos sa voice dun sa part na pag mag-exam sila, kailangan nilang mag-rent ng pianist. Kasi yung tutugtog ng pyesa nila. Oo. Talagang yun. Feeling ko sa din, sa compo major. Kasi yung mga kina-compose nila. Kailangan ng performer. Yes! Ano ba ginagawa sa music? Bilang music ed major, mga lesson plan, ganyan, lesson Hindi plan. nga siya magastos, pero magastos sa oras. Sa oras siya magastos. Ay, oo. Sumakit bigla ulo ko. Brain power. Lesson plan niya, classroom management, mga ganyan. Oo, diba? Classroom setup talaga kami. Pero kung gastos dahil yun yung major ko, parang wala naman. Naririnig ko pag musicology, mga research, field research. Musicology. Pag musicology, charot. Ma-research siya. Pero kung Asian music kasi, mas instrument-driven ka din. So, Ay, paano yung instrument niya ate? may kulinta ngayon. Usually, Yun, music yan kulinta. ang main instrument mo. Ngayon, pwede ka lang mag-major sa photo, Japanese photo. Eh di yung instrument ate meron ka sa bahay. Oo, mas nakakabuti. Eh di magastos. Magastos. So sa performers, magagastos ka sa performers and on the other end naman, sa instruments ka magastos. Oo. Okay. Kasi kung hindi, magre-rent ka din dito and Ay, sa dami ng students na gumagamit, dun sa... as in rent may bayad po. Hindi. Parang rent, kasi nakikigamit ka. Mahaba yung pila, kung kailangan mo mag-rehearse, para hintayin ka pa. Pero music major kami, pero sa pagdating sa ibang department, medyo wala na kaming alam. Yes. First time din namin nalalaman yung mga gantong facts. Yes. It's nice to know at sa Ito yung patunay na kahit music major, kahit music Hindi mo student alam ka, lahat. hindi mo alam ang lahat. So, Correct. kami din, kaya kami nandito kasi inaaral din namin lahat. May mga inaaral talaga sa larangan ng musika. Tama. Ngayong nasagot na natin, yung pinanggalingan natin, baka tayo College of Music, at kung magastos pa ang College of Music, anong advice ang mabibigay natin sa mga nag-aalangan na kumuha ng music bilang course?
I mean, personally, marami naman kahit tayo may mga hesitations tayo. At bakit tayo may hesitations? Ako sa tingin ko personally, parang yung hesitation ay hindi sinasabi na hindi practical yung kurso na. Na ano lang yun, kapag may enough or sobra ka pang pera para mag-aral pa ng musika. Parang mapapatanong sila, anong trabaho mo dyan? Ganon. Oo eh. Na yun, isa din yun kung bakit iniisip ng iba na hindi practical. Kasi hindi nila alam kung ano future. Yes. At kung bakit ba tayo nag-aaral pa ng music, di ba? Anong patutunguhan ng pag-aaral natin ng music? So I think kung yun yung rason kung bakit ka nag-hesitate na sinasabi na hindi siya practical. Siguro malaking factor na ikaw din mismo alam mo sa sarili mo. Bakit ba gusto mo mag-music? Tama. Kasi kung alam mo sa sarili mo yung dahilan kung bakit gusto mo mag-music, hindi ka madidiktahan ng mga ganung rasonan. Kasi ako katulad niyan, napapaisip din naman ako na hindi nga ba practical ang music na course. Pero nag-research ako, tinignan ko yung demand sa larangan ko, yung mga music teachers na lalo na ngayon, lalo na sa panahon ngayon, 2024 na. Nung time pa na yung 2019, nagsa-start pa yung demand nun sa music teachers. So what more ngayon, na totoo naman na mas naghahanap talaga ng demand sa music teachers. Iba kasi yung MAPE teachers sa music teacher. Kasi kung same lang yun, bakit magkakaroon ng music education sa College of Music na kung pwede naman sa College of Eduk na lang yun ipapasok yung mga MAPE. So, ayun, ako personally, naano ko na yan, nadedebunk ko na yun, yung hindi practical yung kurso natin. At sa ano na lang din siguro, speaking in behalf of the performers na lang din, kung instrument major ka, napakaraming oportunidad para makapagtrabaho. Sabi natin yung practical kasi parang lagi siyang nakakabit sa salitang pera, di ba? Pero alam naman natin, ako personally, hindi lang din naman, bukod sa pera, alam din natin na ito talaga yung passion natin. Kahit na sa anong larangan ka, kahit na anong course mo, kung passion mo yun, dapat sa realidad, pagkatapos natin mag-college, magiging madiskarte na talaga tayo sa paghahanap ng trabaho natin na hopefully inclined dun sa napag-aralan natin ng college pa tayo. Yun yung hesitation, like yung na hindi siya practical na nasa. Ayun nga yung sa mismong goal, ba't ka ba nag-college of music? Yung dapat alam mo sa sarili. Oo, dapat alam mo para hindi ka ma-anuhan ng iba. Yes. May paninindigan ka. Halimbawa, ano yung una kong sabihin sa natin, ba't nag-college of music? Nag-college of music ako para makatulong sa church. Yeah. Binalik ko dun yung yung gusto ko mangyari. Kasi ayaw na siya baguhin. Sabi ng iba, sayang naman, sabi sa ng iba, sayang naman, pre, ayun lang yung pangarap mo, dami-dami mo pwedeng maging opportunity. Ito, kahit sa ang course na to, pag-isipan niyo mabuti kung ano yung kukunin yung course kasi pang long term yan. Also, for me lang, kasi parang generational na yung natin. Ang kalaban mo dun oras. Okay sana kung scholar ka talaga, di ba? Pero even then, ayaw mong sayangan yung buwis ng bayan. Pero ang isa din kasi doon, hindi tayo kasi palaging bata. So, syempre may limit din tayo. So, syempre dapat hanggat bata ka, dapat talaga mano mo yung course na kailangan mo. Maganda rin yung sinabi ni Ate na anytime, reality din yun, na pwede talaga magbago yung isip natin. Kasi doon din nakikita yung growth natin. Nung time na to, sabi natin nung 5 years ago, hindi ko to naisip. Pero ngayong, after 5 years, after all that experiences, ito na yung nasa isip ko ngayon. Ikaw ate, anong advice sa mga nag-hesitate? Bilang ate namin. Nag-hesitate ka, kailangan mo pang pag-isipan siguro. Sa case ko kasi parang yung changing my mind, hindi ko naisip na magka-classical guitar ako or magdo-double bass ako kasi dati parang naisip ko Asian music talaga. Good na Tapos parang nung bumalik kasi ako parang yung muna kong audition talaga sa guitar department. Kasi sila parang naniligaw ka ba? Bakit ka nandito sa department? Sabi ko, hindi sir, ito talaga yung gusto ko i-try.
Kasi parang for me, yung growth as a musician, Yes, yun nga yung sa the goal mo. keyboards na, kumbaga na-reach ko na yun, alam ko hindi rin ako magiging, Yung, oo eh. Yes, over. Yes. Malayo na yan. I understand that. So, I understand that. To have a word that, a broader idea about chords and structures and language itself, feeling ko guitar yung kabigay for me. So, yun yung sinubukan ko. Gets. Pero yun, mga bagay na yun, nalaman ko lang yun, medyo later na. So, sa akin yung advice ko is, kung talagang yun yung gusto ninyo, I think, kahit saan kayo mapuntang lugar, kukulitin kayo nung isip nyo na. Totoo. Mag-college kayo, mag-college of music kayo. Totoo. Pero kung ayaw nyo din, huwag nyo na rin pilitin. Totoo. Diba? Angel, nabanggit mo na kanina na yung tungkol sa pag-abroad. Yes! Kasi actually related yan sa last question natin para sa episode na to. Eto, may plano ka bang mag-abroad para ma-pursue ang career mo? Nabanggit ka na nga kanina, wala akong balak mag-abroad. Feeling ko sa ngayon, wala talaga. Sabihin lang natin, how do you see yourself in 5 years? In 2 years, naka-graduate ka na. Do you see yourself going abroad para ipagpatuloy yung... Actually, wala akong maisip about abroad sa ngayon. Kasi ang mindset ko talaga dito sa UP, like, marami pa akong matututunan dito, hindi lang sa piano. Sa voice, siguro. Kasi magagaling yung mga teacher dito, nag-aaral din sa ibang bansa. So, ayun, depende. Siguro kung talaga concert pianist yung gusto ko, pupunta talaga ako sa ibang bansa para mag-research kung paano yung techniques, paano yung approach ng ibang pianist sa ibang bansa. Ganun. So, ikaw, Jayla, as a music ed. Para kasi ganito yun, si Masters, di ba? So, ayoko talaga. Kasi, delayed na ako ng 3 years. So, parang I can't afford to learn again. Noon yun. Eventually, nung nakikita ko na yung nag-advise sa akin yung mga professor ko, yun si Sir Emma, tapos yung mga music ed professor ko, din na lahat talaga nagmamasteral. Kasi, I think, doon ko rin na-realize na parang kalaki talaga ng yung research eh. Lalo na sa pag-integrate ng mga konsepto ng music sa ibang academics, ganyan. At the same time, sa pag-improve ng pagtuturo ng music ed mismo. So parang naisip ko, maybe possible na mag-masters ako sa ibang bansa. Although pwede rin naman dito, pero ang balak ko kasi talaga ng i-masters is special education na siya. So hindi na siya sa music ed. Pero kung career man yung pag-uusapan, gusto ko talaga dito mag-work kasi nationalism ba ito? Or pagiging patriot ba ito? Pero gusto ko na yung first hand na maanuhan ko ng kaalaman ko or ng karunungan ko sa pagiging music educator is yung kapwa Pilipino ko talaga. Tama. Tsaka sa totoo lang, kung lengguwahe lang din yung pagbabasehan, hindi naman na yata bago na karamihan talaga is English na yung ginagamit. Ako wala namang problema sa akin na pag English yung ginagamit ko sa pagtuturo, pero iba yung pakiramdam kapag yung tinuturuan ko, Filipino yung gamit namin. So parang dun siguro nanggagaling yung kagustuhan ko na i-prioritize ko muna siguro yung career ko talaga dito and yung pagtuturo ko sa mga kabataan na Pilipinas. So, sa iba ate, may bala ka ba mag-abroad? Parang iyan na ba yung career? Actually, ito yung sagot ko rin doon. Parang, kung hindi mo sinubukan yung isang bagay, hindi mo rin malalaman kung para sa'yo talaga siya. So, parang yung pag-play ng bass, di ba? Parang gusto ko kong tunog niya. Pero nung sinubukan ko siya, parang anatomically ba? Pwede ba yung kamay ko talaga dito? Masakit siya eh. Totoo. Kailangan mong tumigil, magpahinga. Literally, after doing scales. Or baka naninibago lang ate. Naninibago din. Pero Talagang mahirap ang first part. Malaki talaga. Wala pa. The more you do it, mas siguro, mas masasanay ka. And as for, abroad, medyo patriot din yung POV ko. Parang, Filipino ako, tapos pagka nasa labas ako ng bansa, iniisip ko palagi, sana malaman nila na maraming katulad ko na nandito
na may ganitong skill set na may specialization din sa Asian music. Kasi parang karamihan na nakakapasok sa, I guess, sa education at the same time sa mga orchestra, no? So, sabihin natin Phil-American sila or Europeans, pero Asian sila. Western music yung tinutugtog nila. Marami pa tayong pwedeng gawin sa larangan ng Asian music sa labas ng bansa. And pwede kang bumalik dito, di ba? Pwede ka rin nando doon, tapos mag-build ka ng community. Kasi maraming Asians na nando doon. Pero Western music pa din yung naka-offer sa kanila. So parang sa akin, baliktad naman yung POV no. Pero hindi kinakailangan na doon ka rin tumira. Pwede dito ka rin tumira. Ako mas gusto kong may, alam mo yun, parang most of the time nandito talaga na ako. Kung aalis ako parang for work lang. Tapos babalik din talaga ako dito. Sana sa first episode namin, marami na kayong natutunan tungkol sa mundo namin mga music major. Muli, kami ang inyong host. Ako si Angel na piano major. Jayla, music ed major. And Mia, musicology. At makikita namin uli kayo sa pangalawa naming episode. Abangan! Paalam! Bye-bye! Paalam!